Gusto kong magtanong. Gusto kong magtanong sa inyo, meron ba kayong dalang mabigat na kabigatan sa inyong buhay ngayon? Problema, sakit, anumang mabigat sa inyong dibdib na dulot ng inyong sariling kasalanan o ng inyong kapwa, ng inyong pangulo o sino man tao. Meron ba kayo dala-dala ngayon? Siguro maari lahat ay magsasabi, meron! Ang sunod na tanong ko ay, ikaw ba ay napapalapit sa Diyos o napapalayo? Ikaw nakakaalam niyan sa iyong sarili at yung kinanta natin, maganda yon. Walang safe na lugar maliban sa ating Panginoon. Sa Kanyang krus, ano man ang iyong kalagayan, kilala ka ng ating Diyos sapagkat siya'y soberano sa lahat. Maganda na mas lalong lumago tayo sa pagkakilala sa Kanya, kagaya ng taong ito na namatayan ng 10 anak, 10 ito, ha? At lahat ng kanyang property back to zero, bankrupt, ha? At siya'y nagkaroon ng sakit ng bukol mula ulo hanggang talampakan. At ang mga kaibigan niya halos nawala. At sinabihan siya ng kanyang asawa, magtitiwala ka pa ba sa Diyos? Sasamba, ba't di ka nalang mamatay? Sumpaan mo siya. Mabigat, no? Pero ang taong si Job ay patuloy siya na nagtiwala at sumamba sa Diyos. Totoo siyang tao, hindi sa Superman o si Batman. Siya ay genuine na tao na nilagay dito sa Biblia upang tayo na tao ay makaalam na anumang kapighatian ay merong soberanong Diyos na maaari nating lapitan. Job 5:6-9, sapagkat ang paghihirap ay hindi nanggagaling sa labok, ni ang kaguluhan ay sumisibol man sa lupa, kundi ang tao ay ipinanganak tungo sa kaguluhan. Kung paano ang siklab sa itaas ay pumapainlang lang, ngunit sa ganang akin ng Diyos ay aking hahanapin. At sa Diyos ko ipagkakatiwala ang aking usapin na siyang gumagawa ng mga dakilang bagay at hindi maintindihan. Ang kamanghang-manghang bagay na hindi mabilang. Ito ang tao na kung saan ay may pagkilala sa buhay at tunay at soberanong Diyos. At siya yung Diyos din natin. At dinala tayo sa oras na ito upang tayo ay Kanyang turuan. Hindi para ilayo sa Kanya, kundi para lalong mapalapit sa Kanya, sa ating dakilang Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Gusto ko na hanguin ang mga katuruan na ito sa lumang tipan ng Biblia. At magpapasimula tayo ng serya dito sa Aklat ng Samuel. Ang unang Samuel at kalawang Samuel, originally ay isang aklat lamang ito. At may background ito na medyo mahirap, medyo magulo dahil bago itong unang Samuel ay yung Judges. Na kung isa-summarize mo dito ang aklat na ito, ang sinasabi, ang bawat isa ay ginagawa ang tama sa kanyang sarili. Everyone does what is right in his own eyes. At yan ang resulta ng kahirapan, hindi lang noon, maging ngayon, sa ating karanasan sa buhay. Everyone, including you and me, does what is right in his own eyes. So merong krisis dito sa panahon na ito. May krisis sa political, may krisis sa mga kaaway na Philistine na sila'y sinakop halos 4 na taon. May krisis sa leadership. May krisis sa relihiyon. May krisis sa moral. Pero ang Diyos ay hindi tumitigil sa kanyang programa ng kaligtasan. Magmula noon hanggang ngayon, hanggang katapusan, hindi tumitigil ang kanyang redemptive plan, ang plano ng pagtutubos ng mga makasalanan na karapat-dapat naman talaga ng kaparusahan. Subalit ang ating Diyos ay tunay na mahabagin.
At sa kasaysayan na ito ay kanyang unti-unti na ina-unfold ang kanyang layunin ng pagtutubos ng tanging pag-asa sa mga tao. At sa pasimula ng aklat na ito ay may transition mula sa judges patungo sa mga hari. Itatayo niya dito ang propeta na si Samuel. Itatayo niya ang unang hari ng Israel na si Haring Saul. And then si Haring David. At alam natin ultimately, yan ay tumutukoy sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sa pag-aaral na ito, maging marunong tayo sa patnubay ng Espiritu Santo na makita dito ng mata ng may pananampalataya, ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan, ang ating Panginoong Hesus Kristo. May taong theologian na nagsabi ng ganito, ang taong ito, si Hesus Kristo, ang lihim ng langit at lupa ng buong sanlibutang nilikha ng Diyos. Ang makilala siya at ang makilala ang langit at lupa sa kanilang pagkakaiba-iba, pagkakaisa at pagiging nilalang at ang makilala ang Diyos bilang kanilang manlilikha. Kaya ang pananaw ng lumang tipan tungkol sa bagay na ito ay maunawaan lamang bilang may kabuluhan at maisagawa kung ito'y maunawaan bilang pangako, hulmahan o prototype ng pagkilala sa darating na Mesiya, ang tagapagligtas ng sanlibutan at dumating na 2,000 years ago, ang ating Panginoon na tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus Kristo. So nais kong ituloy dito sa teksto na ito sa unang Samuel na binasa sa atin sa chapter 1. Ituloy natin ang pagbasa sa chapter 2, 1 to 11. At makikita natin na pamilyar dito si Virgin Maria sa kanyang kapighatian ay may ibanghelyo, may magandang balita na ang Diyos natin ay hindi malayo, hindi walang pakialam. Siya talaga ay nangunguna, namamahala at malapit sa kanyang bayan. Sa chapter 2 verse 1, si Ana ay nanalangin din at sinabi, nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking lakas ay itinataas sa Panginoon. Tinutuya ng aking bibig ang aking mga kaaway, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong kaligtasan. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba maliban sa iyo. Walang batong gaya ng aming Diyos. Huwag na kayong magsalita ng may kapalaluan. Huwag lumabas sa inyong bibig ang kahambugan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman, at ang mga kilos ay kanyang tinitimbang. Nabali ang mga pana ng mga makapangyarihan, ngunit ang mahihina ay nagbigkis ng kalakasan. Ang mga busog ay nagpaupa dahil sa tinapay, subalit ang dating gutom nila'y naparam. Ang baog ay 7 ang sinilang, ngunit ang may maraming anak ay namamanglaw. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Kanyang ibinabangon ng dukha mula sa alabok, itinataas niya ang nangailangan mula sa bunton ng abo, upang sila'y paupuing kasama ng mga pinuno at magmanas ng trono ng karangalan. Sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon, ang mga iyon ay ipinatong niya ang sanlibutan. Kanyang iingatan ang paa ng kanyang mga banal, ngunit ang masama ay pakinggan nating mabuti ang salita ng Diyos. Ngunit ang masama ay ihihiwalay sa kadiliman, sapagkat hindi dahil sa lakas na ang tao'y nagtatagumpay. Ang kaaway ng Panginoon ay madudurog, laban sa kanila sa langit siya'y magpapakulog.
Hahatulan ng Panginoon ang mga dulo ng lupa. Bibigyan niya ang kalakasan ng ang kanyang hari at itataas ang kapangyarihan ng kanyang hinirang. Pagkatapos si Elkanah ay umuwi sa Rama at ang batang lalaki ay naglingkod sa Panginoon sa harap ni Eli na pari. Ito ang awit ng papuri ni Ana sa kabila ng mga kapighatian ay kanyang ibinuhos sa Panginoon ang lahat ng kanyang pagdadalamhati. Hindi siya lumayo sa Diyos, bagkos ay lalo siyang lumapit sa soberanong Diyos na kanyang nakilala sa pahayag ng Biblia. At sa panahon ng kapighatian, mayroon siyang huhugutin na mga katotohanan, hindi batay sa emosyon, kundi batay sa pahayag ng ating Diyos. Purihin ang Diyos. Mayroon tayong bago at luma at bagong tipan. Mayroon tayong buong kasaysayan na ang Diyos natin ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya mga mananampalataya kay Jesucristo, ito'y magandang balita. Kung ano man ang ating kapighati ang dinaranas, anumang itsura, galiit, maliit o malaki, ang ating Diyos ay mahabagin at nagmamalasakit. At unlimited ang kanyang power. At siya'y banal na Diyos. Ibabala dito kung ika'y wala sa Diyos, wala sa Panginoong Jesucristo, narinig mo ang salita ng Diyos. Salamat ka at buhay ka pa. At may tainga ka pang nakakapakinig. At sa inyo na mga nasa online, ibinigay itong technology nito na kung saan sa panahon ng pandemic, 7 million ang namatay. At ika'y buhay pa para makapakinig ng magandang balita ng salita ng Diyos. Gusto kong hanguin sa mensaheng ito sa chapter 1 hanggang chapter 2, 1 to 11, na sa gitna ng mga kapigatian, mabuti at tama na manatili na nagpapakumbaba sa pananalangin at pagsamba sa ating banal, mahabagin at soberanong Diyos. Natapat sa kanyang mabuting layunin, lalo na para sa kanyang bayan na sumasampalataya sa kanya. Mabuti na laging magpakumbaba, huwag magyabang, huwag magmalaki. Tayo ay lupa lamang at babalik sa lupa. Ano man ang ating tinanggap na pagpapala, ito man ay temporan na lahat na maisip mo sa buhay mo ay galing sa Diyos. Galing sa ating Panginoon. Lalo na ang ating pang-eternal na kalagayan na tayo'y hindi ibubulid sa apoy, kundi sasama tayo sa bagong langit na wala ng pagluha. Ito'y regalo ng Diyos. Ito'y biyaya lamang ng Diyos. At kung may mga kapigatian, alam natin, sa bagong tipan sa Roma 8:28, ang lahat ay nangyayari para sa ikabubuti, para maging kagaya ng Panginoon sa kababaan at pagiging masunurin hanggang sa wakas. At walang sino man na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Jesucristo. Purihin ang Diyos na walang iniisip kundi pawang kabutihan natin, mga kapatid. Hindi ba kayo naiinggit dyan, mga bata't kabataan, kung hindi pa kayo ligtas? Ngayon ay araw ng kaligtasan. Hiwalay kay Kristo ay kapahamakan. Ang mga paghihirap na iyan ay introduction lang ng walang katapusang paghihirap kapag ikaw ay pumanaw. So ngayon ay araw ng biyaya at nawa ay kausapin ka ng Panginoon. Dalawang punto gusto kong sabihin sa buong chapter 1. I-summarize natin yung panalangin ni Ana sa soberanong Diyos sa gitna ng kanyang kapagyatian sa buhay. Pwede mong i-apply sa iyong personal na buhay bilang mananampalataya. Sa gitna ng kapagyatian, may kababaan sa paglapit sa Diyos. And then yung pangalawa, sa chapter 2, 1 to 11, nakita natin yung kanyang tugon ng pagsamba, yung pagpupuri sa Diyos, yung pagpapasalamat sa Diyos.
Diyos na sovereign sa lahat, na nahabag, puno ng habag, lalo na sa may mga kapigatian sa buhay. So unang tingnan natin dito sa banal na salita ng Diyos sa buong chapter 1, yung pagpapakumbaba, yung pananalangin ni Hana o Ana sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Anong klaseng pagdadalamhati ito? Tingnan natin ang sinabi dito sa banal na kasulatan, na kung saan sa kabila ng transition, mga depressing na sitwasyon ng bansang Israel, yung very low ng moralidad, yung walang hari ng panahon na yan, walang leader talaga na masabi mong maadiyos, na maaari mong pagkatiwalaan. Yan ang konteksto nito. Pero may ginagawa ang Diyos na transition period. Magtatayo siya ng hari, and then ultimately patungo sa hari ng mga hari. At pinakilala dito ang isang lalaki na hindi masyadong kilala, si Elkanah. At si Elkanah ay may kasalanan din, may dalawang asawa, polygamous. At yan ang sitwasyon ni Ana, na hindi niya solo ang kanyang asawa, merong kasamang asawa, si Penina. Magandang buhay nito kung sa economy lang ang pag-uusapan, economics, maraming pagpapala sa kanya. Pero ipinakilala dito ang problema ni Ana na sa kabila ng mga material na pagpapala, sa kabila na siya'y merong asawa, sa kabila ng may masarap na pagkain at tulugan, at kinikilala sa lipunan, subalit may kulang sa iyo. Anong kulang sa iyo? Marami nang binigay sa iyo, pero may kulang pa rin. Walang katapusan no? At ang kulang na yan, maaaring dudulot sa iyo ng iyong panghihina, depresyon, at kawalan ng kaligayahan sa kabila ng marami nang ibinigay. Kaya na siya'y baog, siya'y walang anak. Kailangang intindihan natin ang sitwasyon sa panahon na yon. Hindi lang sa panahon ngayon, kundi yung panahon nila ay hindi maganda. Kung ikaw ay may asawa na hindi na nanganganak at minsan ito'y nagiging dahilan para siya'y hiwalayan. Bakit kasi may mga dahilan, yung mga paliwanag dito ng mga eksperto, sinasabi nila kasi na iyon ay ang buhay nila doon ay hindi kagaya sa Manila, hindi kagaya ng mga trabaho ninyo. Nandun kayo sa internet at nakahamo dyan kung saan man kayo. Agriculture ang kabuhayan doon. Kaya kung mas maraming anak, mas maraming katulong sa pagsasaka, mas maraming aanin, maraming tatanimin. Ay kung walang anak, anong gagawin dito sa kabuhayan? Another reason ay may mga kaaway sila. In fact, itong Philistine, kaaway na sinakop sila at marami pa. Anong ipanlalaban mo kung wala ka ng tauhan, wala kang anak? So ito ang mga background, ang mga dahilan kung bakit parang sumpa ang dating sa kanila kapag ikaw ay ganito na hindi binibigyan ng anak. Subalit hindi lang naman itong si Ana may ganyang kalagayan. Sa history ng salita ng Diyos, nauna kay Ana, nandyan si Sarah o sa Sarai, anak ni Abraham. Ilang taon siya na walang anak? 90 taon ba? Ang tagal nun, tapos na yon. Matagal na yon. Anong tawag doon sa babae na hindi na talaga, tapos na. Meron din sa Genesis 25, si Rebecca, 20 taon bago siya binigyan ng anak. Yung nanay ni Samson, ibaog din. Sa bagong tipan, si Elizabeth, yung nanay ni John the Baptist. So kuminsan, ito ay mga malungkot na kalagayan, subalit may ginagawa ang Diyos sa espesyal na paraan sa panahon na ito ng Biblia.
Sa verse 5, makikita natin diyan na ang Panginoon ay nagpapahayag na siyang soberano. Sinabi dito na sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Verse 6, sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Ipinapakita dito mga tao na ikaw ay hindi sinilang dahil sa iyong kagustuhan o sa teknolohiya. Ang Diyos ang soberano sa lahat kung bakit ikaw at ako ay buhay. Kung bakit ang tao ay sinilang, sapagkat siya ang makapangyarihan na ito na nagbubukas ng bahay bata at nagkakaloob sa kanyang kalooban. At ikaw ay ipinanganak na tao ayon sa wangis ng Diyos. Hindi ka animal, hindi ka hayop, ikaw ay tao na ginawa sa wangis ng Diyos upang makilala mo ang Diyos na lumikha sa iyo at lumikha sa lahat at upang tayo kumilala sa Kanya ng kababaan at may pagpapakumbaba. So dapat yan ay naintindihan ng isang asawa ni Elkanah na si Penina. Si Ana, ang ibig sabihin daw ng pangalan niya ay biyaya, grace. Ito namang si Penina, ang ibig sabihin daw ng kanyang pangalan ay perlas, ruby. Pero makikita mo dito ang kanilang mga karakter. Si Ana talagang pinamuhay niya ang pangalan niya na biyaya ng Diyos sa kanyang kapwa, sa kanyang Panginoon na kanyang sinasamba. Pero itong si Penina ay mapagmayabang. Kasi maraming anak ang binigay sa kanya, itong isa na si Ana ay wala. So nang sinabi diyan sa verse 6, siya'y labis na ginagalit ng kanyang kaagaw upang inisin siya sapagkat sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Gayon ang nangyari. Taon-taon, tuwing pupunta sa bahay ng Panginoon, ginagalit si Ana. Kaya't si Ana ay tumatangis at ayaw kumain. So, kailangan maintindihan niyo ito. Yung bigat ng dinanas ni Ana dahil sa pag-uusig, dahil sa kayabangan nitong si Penina na meron siyang regalo ng Diyos, ito wala. Ang pangalan mo, Ana, di ba? Di ba grace yan? O walang katunayan yata na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Kasi siguro nagsasalita siya habang karga niya yung maliit at meron pa siyang malaki at tinitingnan niya ito. At nangyayari ito sa tuwing sila ay aakyat upang sumamba bilang isang pamilya. Nangyayari sa gitna ng pagsamba, ang kayabangan. O nangyayari naman talaga, kahit ngayon. Sa looban ng iglesia, biyaya lang ng Diyos na ikay dinala sa iglesia. Otherwise, saan ka pupunta? Saan mo i-spend ng oras na binigay sa iyo? Lahat ng ito ay biyaya. Ang gawain ng paglilingkod, ang pagsamba, ang gawain ng anumang gawain. Pero may kayabangan, lalo na sa mahalagang lugar na ito ng pagpunta sa Shiloh, sa tabernakulo upang sumamba. Meron silang three annual feast. So, ang sabi ng Biblia, itong si Penina, ang siyang nagpo-provoke kay Ana upang siya'y lalong malungkot o ma-depress. At may tukso ito na lumayo sa Panginoon. Panginoon, alam niya ang kalagayan ng kanyang mga tao. Alam niya ang kanyang mga pagdurusa. Ana ang pangalan na biyaya, pero bakit parang trouble ang nangyayari sa kanya? Palagian, constant ang kanyang dinaranas na tukso. Yan, mga kapatid, ay panahon na talagang mapanganib sa ating lahat dahil tayong lahat ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, ng trials, ng suffering. Kagaya ni Pablo, ano bang inaasahan mo dito sa mundo? Ito'y mundong bumagsak sa kasalanan.
Yan talaga ang ating karanasan at daranasin hanggang katapusan. Iba't ibang uri ng kahirapan. Dulot ng ating sariling kasalanan o dulot ng iba. Pero ang tanong ko uli kanina, ikaw ba'y napapalayo o napapalapit? Masasabi mo ba na may tapat sa iyo na ikay lalong nagiging tapat sa mga paraan ng biyaya upang ikay higit na makakilala sa Diyos? Upang ikaw higit na maging kagamit-gamit sa pagsulong ng kaharian ng Diyos? Iyan ang dapat nating siyasatin sa ating mga puso. Pinahintulot ng Panginoon ang lahat ng uri na mga kabigatan ng suffering in this life. And we deserve more because we are sinners. Oh, praise the Lord, we are saved by grace. Pero realidad ang mga paghihirap sa barit mapanganib. Dakilang tao na itiliho ng Panginoon na kinikilala natin, si John Calvin, ay dumanas ng iba't ibang uri ng kabigatan sa kanya, karamdaman, kahirapan, and then yung kamatayan ng kanyang asawa, na siya'y sumulat sa kanyang friend na si William Farel. At ang sabi dito, "May the Lord Jesus support me under this heavy affliction which would certainly have overcome me, had not He who raises up the prostrate, strengthen the weak, and refreshes the weary, stretch forth His hand from heaven to me." Ang sinasabi dito ni John Calvin, mari siya talaga ma-crush sa bigat ang dumating sa kanyang buhay. At mari, mga kapatid, siyasatin mo ang iyong buhay, ang ating buhay. Ikaw ba'y lalong napapalapit o napapalayo sa Diyos? Ibinubuhos mo ba ang iyong damdamin at sarili sa Diyos na soberano sa lahat? Nakita natin dito si Hannah, hindi kaya na ibigay ni Elkanah ang kaaliwan. At itong si Elkanah siguro masyadong insensitive. Hindi pa ba ako sapat sa 10 anak-anak? Lahat ay kaya kong ibigay sa iyo. Ito ay may aral dito na parang gusto nating bigyan ng kapalit ang mga pinakamalalim na talagang hangarin ng ating puso, lalo na sa panahon ng depresyon. Humahanap tayo ng kasagutan sa lahat-lahat maliban sa Diyos. At ito ang ina-attempt ni Elkanah. At ito ang ina-attempt mo. Humahanap ka ng iba't ibang paraan maliban sa Diyos upang makatagpo ka ng kapayapaan. Hindi ba? Tama ba? Iba't ibang paraan. Material, tao, asawa, anak, parang ito ang makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ang lahat ay regalo ng Panginoon. Pero kahit makamit mo ang lahat ng yan, pamilya, anak, asawa, material na bagay, sa kaibuturan ng puso ng tao na ginawa ng Diyos, na may vacuum dito na ang Diyos lang makapagbibigay. Inaalaw ng Panginoon, all things work together for good para mapalapit tayo sa Kanya. At yan nangyari kay Ana sa verse 9 and following, siya'y tumindig. Saan siya nagpunta? Saan siya nagpunta? Pagkatapos na sila'y kumakain na nakainom si Shiloh, si Ela na pari ay nakaupo sa upuan niya sa tabi ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Sa tindi ng kanyang depression na halos ayaw nung kumain, pero siya'y tumindig. It is a resolution. It is a decision. Pupunta ako sa templo ng Diyos, sa pagtitipon ng tao ng Diyos, nakasentro sa salita ng Diyos. Sa panahon natin, pupunta ako sa church. Sasamba ako sa Diyos. Hindi lalayo. Sasamba ako sa Diyos. Nandito tayo para sumamba sa Diyos. Karapat dapat siya na purihin at sambahin anuman ang karanasan sa buhay. Yan ang ginawa ni Hannah, ibinuhos niya. Siya'y labis na bagabag sa panalangin. Itong example ng mga awit, di ba, ng mga salmo, na kung saan ay walang reservation na sinasabi sa Panginoon lahat ng kanilang nararamdaman. Ba't di mo gawin yan ngayon?
Alam ng Panginoon ang pinakamalalim na kabigatan ng iyong puso. Bakit di mo gawin ito ngayon? Sa biyaya ng Diyos, dahil itong tama, ito ang matuwid, ito'y mabuti para sa iyo. At siya'y labis na nabagabag at nanalangin sa Panginoon. Hindi natin naalis ang ating karanasan bilang tao. Talaga, hindi tayo mga bato, hindi tayo mga bakal, tayo'y mga tao talaga na nasasaktan, na nahihirapan, naguguluhan, nag-aalinlangan. Subalit may Diyos na nakaalam sa lahat at nagmamalasakit at nagmamahal. At ginagamit niyang lahat upang tayo'y ilapit sa Kanya. Ibinuhos niya na ang Kanyang kapigatian, ang Kanyang bagabag, lahat-lahat. At siya'y tumawag sa Panginoon ng mga hukbo. Malalim talaga sa theology itong si Ana. May huhugutin siya sa panahon ng kapigatian. Alalahanin mo ako. Remember me. Remember me. Pati mo sabihin yan sa kanya. At siya'y nagkaroon ng specific na panalangin, bigyan mo ako ng anak na lalaki. Makikita mo dito si Ana na karamihan kapag humingi ng bagay, parang yun na ang makapagbibigay ligaya sa kanya. Pero makita mo dito si Ana na humihingi siya para din sa Panginoon. Nais niya na ibigay ito sa Panginoon sa lahat ng araw ng kanyang buhay. At siya'y kagaya ni Samson na ikinumit niya bilang Nazirite na dedicated to the Lord. Sa kanyang matinding pananalangin talaga, halos walang lumalabas sa kanyang bibig. At napagkamalan pa siya ng paring si Eli na lasing. Hindi siya lasing. Ibinubuhos niya sa Panginoon ang kanyang kalagayan, ang kanyang kapigatian, ang kanyang kahilingan. Kung kaya nakita natin dito, si Eli, nakita niya ang katapatan na ito, kaya siya'y nagsabi na siya'y pagpalain ng Panginoon. At dahil doon, siya ay tunay na nakaranas ng kapanatagan sa ating Diyos. Sa verse 19, maga silang sumamba sa Panginoon. Ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang kahilingan. Hindi lahat. Ang Diyos ang sovereign. Pero kahit na siya'y nasa gitna ng ganong kapigatian, siya'y nagtitiwala sa Diyos. Siya'y humihiling sa Diyos. Siya'y nagpapasakop sa Diyos. At ito'y magandang hamon sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Ano man ang karanasan, tayo'y lumapit sa Panginoon ng mayroong pananampalataya. Maganda yung pagkaka-arrange dito, hindi si Hana nanalangin, tapos siya'y nagdalang tao, tapos siya ay nagalak. Pag tinignan natin yung ating binasa dito, siya ay nanalangin, and then nagalak. Wala pa yung sagot. May sagot o wala, nagagalak siya sa Panginoon. Ang Panginoon, hindi anak, hindi asawa, hindi material na bagay, ang kanyang kagalahan. What is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Regalo ang lahat ng ito. Subalit, ang ating pangunahin talaga na kaligayahan, ang ating Panginoon. At sa hirap at ginhawa, gawin natin ito sa tulong ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. So itong pananampalataya, sa gitna ng mga pagdurusa at paghihirap, mga challenges na dulot ng ating kasalanan o kasalanan ng iba, walang iba na ating dapat lapitan ng may pagpapakumbaba, maliban sa ating dakilang Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo na nakaranas ng kahirapan ng tao dito sa mundo. Naiintindihan niya tayo. Siya ang ating Panginoon na talaga
nakakaunawa ng ating kalagayan na mga mahihina na dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. So ito'y hamon sa lahat. Ano man ang iyong kalagayan, huwag kang lumayo, huwag kang tumigil sa mga paraan ng biyaya, lalo na sa pananalangin, maging sa pananalangin sama-sama nating gawin. Tuwing Miyerkules, huwag mo itong pabayaan. Ito'y para sa kabutihan mo at kabutihan ng iglesyang ipinagkaloob niya sa atin upang magpatuloy ang pagsamba natin at paggawa sama-sama sa ikasusulong ng kaharian ng Diyos. So itong panalangin, sa gitna ng kapigatian, sa gitna ng pait, ibinuhos niya sa panalangin at nagkaroon siya ng kagalahan sa Panginoon. Sa maikli, sa pangalawa, mga kapatid, mga kaibigan, may pagpupuri talaga, may pagsamba. So, ito yung resulta ng ginawa ng Panginoon. Sa chapter 2 na binasa natin, so 1 to 11 o 1 to 10, na kung saan si Ana ay mayroong pagpupuri talaga, na ang Diyos ay sovereign sa lahat. At siya'y nahabag talaga. Nahabag siya sa mga walang magagawa, sa mga hopeless and helpless. Nahabag talaga siya sa ating mga kapighatian na dinaranas natin sa buhay na ito. So tingnan natin dito ang pinaka-tugon ni Ana ng hindi kagaya ni Penina na mapapagmataas at may kayabangan. Siya ay merong pagkakilala sa Diyos, may pagkaalam at may karanasan at merong tunay na pagmamahal at pagsamba sa Diyos. Maraming mga katotohanan dito sa kanyang awit at marahil ito ay alam na alam ni Maria na sa gitna ng kanyang kapigatian din at pag-aalinlangan at hindi maunawaan, si Maria ay nagalak sa Panginoon at sa kanyang ebanghelyo ng kaligtasan. At kaya ito ay pagpapala sa lahat. I-summarize natin ito sa verses 1 to 3, yung pagpupuri na ginawa ni Ana sa gitna ng kapagatian, nakatagpo ng kagalakan sa kanyang pagpapakumbaba sa pananalangin at pakikipag-usap sa Panginoon. Siya'y nagkaroon ng kagalakan. Anong sinabi sa verse 1? Tingnan mo kung ganyan ka. Si Ana ay nanalangin din at sinabi, nagagalak ang aking puso sa Panginoon. O tanong kita ng honest talaga, saan ka ba nagagalak? Yung kinagagalakan mo sa buhay. Saan ka tunay na nagagalak? Siguro sa panahon ng tagumpay, madali mong ilista ang iyong kagalakan. Sa panahon ng kapagatian, ano ang iyong kagalakan, kapatid, kaibigan? So ito ang halimbawa ng isang tao na halos talaga matindi, halos hindi natin maipaliwanag ng gusto kung gaano ang dinanas ni Ana. Ito parang matinding earthquake ang dumating sa buhay niya. Ito. Hindi ito basta-basta na lamang. Na kung saan, kung siya'y walang pagkakilala sa biyaya ng Diyos, ay maaring humiwalay at lumayo. Pero imbis na gawin niya ito na hindi mabuti, siya'y nagpahayag ng papuri sa Diyos, nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Mga kapatid, sana tayo'y nagagalak sa ating Panginoon higit sa lahat, higit sa ministry mo, higit sa pamilya mo, asawa, anak, higit sa edukasyon, higit sa material na bagay. Lahat ng ito ay regalo ng Panginoon sa ating temporaryong buhay. Subalit ang ating Panginoon, nagsabi, ang Emmanuel, kasama natin ang Diyos, now and forever, sa lugar na wala ng pagluha. Revelation 21. So mga kapatid, ating palaguin. Huwag nating hayaan ng diablong si Satanas na samantalahin ang ating mga kahirapan at kapighatian upang tayo ay ilayo. Ang ating patotoo ay hindi makita, hindi mahalata na tayo ba'y
anak ng Diyos. Pinagpala ayon sa Efeso 1 ng lahat ng espiritual na pagpapala. Sana sa gitna ng kapighatian, tayo pa rin ay mga ilaw at liwanag sa mundong madilim. At yun ay mangyayari kung ikaw at ako, kagaya ni Ana, nagagalak ang aking puso. Ibig sabihin ng buong pagkatao. Hindi lang emosyon o damdamin, kundi siya bilang buo na tao. Katawan at kaluluwa. Buong puso niya. Siya'y nagagalak sa Panginoon. Ito'y utos din sa atin, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. At dahil sa kasalanan at si Satanas, na nais niya tayong maging miserable ang buhay at sirain ang ating patutuo. Mga kapatid, sa araw na ito, ikaw ay kinakausap, ang Panginoon natin ay mahabagin, puno ng grasya, at siya'y soberano sa lahat. Nawa, tayo ay magalak sa ating Panginoon, higit sa lahat. Sa verse 2, siya'y walang kasintulad, siya'y banal. Banal nating Diyos. Iba sa lahat. Ang ating Diyos. Ang Diyos ni Ana. Ang Diyos sa mga tao ng Diyos. Ang ipinihag sa atin na kabanal-banal ang Diyos. Iba sa lahat. Tayo ay mga makasalanan. Ating Diyos ay banal, banal, banal. Sinong kagaya mo? Ang sagot, wala. Pareho doon sa pahayag ni Moses, Exodus 15:11, who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders. Yan ang ating Diyos. At sa gitna ng kapigatian, nawa masabi natin, ang aking puso ay nagagalak sa Panginoon. Ang Panginoong Hesu Kristo na nag-alay ng kanyang buhay at nagtagumpay sa kamatayan at buhay magpakailan paman. Nagsabing hindi kita iiwanan, hindi kita pabayaan. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Naway palaguin natin ang ating pagmamahal sa Kanya at pagsamba sa Kanya. Sa ikaw lang bahagi, makikita natin dito ang papuri bilang soberanong Diyos at Kanyang binibigyang babala kung tayo ay mga palalo. Sa verse 3, na para bagang alam natin ang lahat, tayo ay mga nilikha lamang. Siya ang lumikha sa lahat. At siya ang Diyos na talaga nagre-reverse ng mga kalagayan. Siya ang Panginoon na talagang nagkakaloob ng lahat ng ating pangailangan. Siya ay makapangyarihan na nagbibigay ng ating mga pangailangan. Kagaya ni Ana, at ang Panginoon sa kanyang pahayag ang pumapatay. Siya ang bumubuhay. Mahirap ito na ating unawain sa panahon ng krisis. Dumadaan kami din sa krisis bilang isang pamilya. Ang aking biyanan ay nasa ICU, 50,000 a day. At magdidesisyon ng pamilya, anong gagawin natin sa ganito? It's a crisis, but it is also opportunity to glorify God and the Lord Jesus Christ. Sa pagdalaw ko doon, sa tuwing ako'y nagbabantay, ay yung mga bantay ng mga kapwa, mga pasyente, I try my best to share that there is hope. At maingat na ibahagi na ang Diyos ay soberano. Okay, mayroong mga doktor at hospital at gawin natin ang lahat ng pamamaraan na ito na binigay ng Diyos. Subalit at the end of the day, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang bumubuhay. Ang Diyos ang pumapatay. Siya ang may right, sa may karapatan sa lahat. Siya ang Diyos natin na nagbibigay ng kadukhaan at ng kayamanan. Siya nagbababa, siyang nagtataas. So ito ang ating Diyos.
At gawin natin kagaya ni Ana, na nagagalak sa Panginoon na sovereign sa lahat, na hari ng mga hari, ang kagustuhan niya ang masusunod. Magpasakop tayo sa Kanya. At sa Kanyang awit sa panghuli may papuri sa verse 9 and 10 na ang Diyos natin ay hukom sa mga taong ayaw magpakumbaba at nakikipaglaban kagaya ng bayang Israel, kagaya sa panahon ng mga judges. At na maging sa ating kapanahunan, mayroong pagre-rebelde sa Kanya. Nang ayaw pagkapasakop sa Kanyang kalooban, nawa ang Panginoon ang magbago sa ating mga puso, sapagkat may babala, hahatulan ng Panginoon. Ang mga masasama, dudurugin niya ang Kanyang kaaway. Nawa tayo ay bigyan ng biyaya ng pagpapakumbaba sa ating soberanong Diyos. Siya ang may pahintulot sa lahat-lahat. Hindi man natin maunawaan, hindi man natin maintindihan. Ang ating Diyos ay banal. At ang gawain niya ay banal. At siya'y mabuti. Ang lahat ng layunin niya ay para sa ating kabubuti. Ang dakilang kabutihan, ang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman ang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Ang Diyos natin ay mabuti at patuloy na gumagawa para sa kanyang kalawlatian at ating kabutihan. So sa ating pagtatapos ay ating nawang ipanalangin ang pagtitiwala sa Diyos na soberano sa lahat, maging sa ating paghihirap. Ibuhos natin sa panalangin at pagpapasakop sa Kanya, huwag tayong magyabang. Bagkos, kagaya ni Ana, tayo ay sumamba sa Kanya, magpuri at magpasalamat sa Kanya. Kabisado ng lahat yung awit natin na it is well with my soul. Si Horacio Espabor na talaga namatay ang kanyang 4 na anak doon sa gitna ng karagatan. At bago yon ay nasunog ang kanyang mga ari-arian at bago yon meron pa siyang anak na junior na namatay dahil sa fever. And then namatay si Annie, Maggie, Bessie, Taneta na anak niya. At anong tugon ni Horacio Espabor? Itong awit niya, when peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Hindi ito pagdadeny ng grief, ng sakit, subalit ito'y deklarasyon, pagpapahayag ng pananampalataya na ang Diyos ay soberano, at ang Diyos ay mabuti kahit sa gitna ng paghihirap at pigati. Sumamba tayo mga kapatid, itaas natin ang Panginoon at manangan tayo sa lahat ng kanyang pangako. Hindi kita iiwanan, hindi kita pabayaan. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong salita. Sa panahon nito sa lumang tipan, naway bigyan mo kami ng kababaan ng loob at pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kaming manalangin. Tulungan mo kami na magpasalamat at sumamba sa iyo. Tinataas ka namin, O Diyos. Ito'y dalangin po namin ng may pagpapakumbaba at magligtas ka po ng marami sapagkat mapanganib, dudurugin mo ang iyong kaaway na hindi nagpapasakop at rebelde sa iyo. Sana'y makita nila ang Panginoong Heso Kristo na naparito upang magligtas ng mga makasalanan. At itinataas namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.